ating planning and presentation, pwede po bang tumayo muna ang lahat? Ayaw? Wala pang energy? Kulang pang breakfast? And please, find partner, isa lang. Partner. Partner po. Isa lang. Okay? Dito po masusubukan kung gaano kayo kagaling mag-jump and boil. Okay? Jump and boil. Okay? Si ma'am walang partner. May partner? Sana even. Kanina yung inaano ko sana even. Okay? Okay na ba? May partner na po ba lahat? Ay, wala pa. Hindi pwede si FF kasi yung premyo si FF eh. Diba po? Oh, ayan si ma'am, ayan. Wala lang ang pag-last na si ma'am. Para fair, kasi maaga tayo dito, hindi na sila sasama. Okay? Hindi na sila mag-join. So, marunong naman po lahat. Laro ng Jack and Boy. Ayan! Sige, go lang. May dalawa. Yes po, si Sir Roy. Okay. Sige. Mag-usap muna kayo ng kalaban mo. Na-partner mo. So, the rule po is, di ba? Simple lang naman. Jack and Boy. Then, dapat, ang sino yung unang makanalo ng 3 points, siya yung mananalo. Then after niyan, ang mga talunan, umupo. Nakuha niyo yung rules. Then, find another partner. Mga nanalo, syempre. Then another round. So first round, dapat first 3 na manalo. Okay? Honesty is the best policy po, ha? Okay. So ready na? Ready na? Ready na? Okay. O sige. You face your opponent. Okay? Sige. Ako po ang magsasign, ha? Okay. Bato. Okay. Gusto niyo Ryan muna isang ano lang. Okay, bato, pik. Sandali lang, medyo may ano dito. Rules. Ano nga ang papel? 3 lang, ha? Gunting. Then bato, 3 lang. Walang ganun, ha? Okay, walang. Okay, sige, final. Okay na? Okay na, sige. Bato, pik. Okay, 1? Okay. Bato, pik. Bato, pik. O, ano na? Ilan ang pinanalo na ba? Wala pa? Wala pa? Okay. Dapat 3. Okay? 3. Okay, best of 3 ba? Okay. Bato, pik. Bato, pik. Meron na, okay? Kung muna po yung nanalo. Okay, isa pa. Isa pa. Bato, pik. Bato, pik. Oo. Dito, sir. Sige. Okay. Find your opponent muna. Okay, yan. Ma'am. Si sir. Okay. Ayan. Okay na? Okay. Best of 2 na lang. Best of 2. Bato, pik. Bato, pik. Okay. Bato, pik. Oo po na. Ang natalo. Wala pa. Wala. Wala. Ilan ba? May natalo na eh. Oo. Sige, wala pa. Bato, pik. Dalawa na. Best of 2 lang tayo. Best of 2. Okay. Kayo, ay, ma'am, okay ka na nanalo na. Dito, Doc, ikaw ang nanalo, Doc. Okay, dito kayo na lang. Bato, pik. Ay, sorry. Ay, ma'am, Doc, another round kayo. Mamaya pa, kasi nanalo kayo ngayong round na to. Sila kay bato, pik. Bato, pik. Okay na? Okay, so 3 sila. Ay, kayong dalawa. Okay, so 2. Okay lang, mamaya, ano natin. Sige po, sino yung unang, kayo muna, tapos bago, sino
Okay. Sige, best of 2 pa rin po. Okay? Face your opponent. Bato, bato, pick. O, isa pa lang. Isang ano pa lang. Best of 2 again. Bato, bato, pick. Oh, ay, wow, may nagmumonitor. Okay. Okay. Bato, bato, pick. Okay. Sige. Sino ang panalo sa inyo, Dok? Okay. So, sino best of 2? Sino nanalo? Okay, okay. Tatlo sila. Wait lang, bakit pala uno naging ad? Merong umupo. Siguro. Oo, sige. Ganito, ma'am. Ma'am, ikaw ang contender, final contender. Sila muna, okay? Sige. Best of 2 ulit. Bato, bato, pick. Okay, 1. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. 1 all. Okay. Bato, bato, pick. Yun, si ma'am. Okay. Ma'am, this is the final round. Okay? Ano ba? Best of 2 o best of 1? 2, para may challenge. Sige, okay? Ready na kayo dalawa? Naka-block kayo. Naka-block pa kayo, ha? Pareho tayo, okay? Ready na? Okay. First round. Bato, bato, pick. Okay, 1. Okay, bato, bato, pick. Bato, bato, pick. 1-1. Vote. Ay, grabe, final. Okay. Okay. Ready? Bato, bato, pick. Si ma'am! Okay. Dahil dyan, meron po pa something sisiling po sa inyo, ma'am. Okay, maraming salamat. At meron pa po kaming isang early bird. The last early bird for this training po. Asan na si Doc Tess? Eto, Doc Tess. Sige po, maraming salamat. Nagising po ba? Na-challenge po ba? Okay. So, right now po, I understand, may ongoing pa po ba kayo sa Cluster B? Ongoing, pwede po bang kahit first 15 minutes lang and we will report na? Okay po? 15 minutes, then let's do the reporting. Si 8:28, after mga 8:45 po, resume tayo ng reporting. Okay, thank you po. Province po ang una, then Municipality of Iraq, then after is the Pandan, then last naman po ang Caramoran. Okay? Sige. From Province of Catanduanes, Ma'am Annie. Yes, ma'am, for a while, ma'am. Sorry.
So, good morning everyone. So, kami mauna. Wala pa si Dr. Giselle. Ito lang ang critics. Okay. So, we are now on Cluster B, Workforce and Supply. So, since meron tayong pinag-uugatan ng ating mga ginagawa dito na sa plan, so lack of, isang gap is lack of training of health workers, may question, on maternal danger signs. So, lumabas po yung capability building. So, one na pinatitingnan namin yung training of doctors, nurses, midwives on basic emergency obstetric care. Although meron ng inventory pong ginawa ang region na nasa menu of investment nila ng region na ino-offer sa kada province. Kaya yun po, meron pa din tayong untrained doctors and nurses and midwives, lalo na dun sa newly hired. Okay. Now, ito po, kung makikita nyo, dito po sa, syempre yung ano natin, yung PRNCT, PHO, ang concern dyan. Then, dito po yung mga stakeholders na kailangan. Sino po sila? Yung mga DOH, LGU, and RHU. Meron na po siya amount or cost, investment cost, galing yan po sa region. Yan po yung menu of investment nila ina-offer. So, kaya nakapag-identify kami ng cost. Charge sa DOH po yan. But, yung training expenses, traveling expenses allowance, ng kung sino man po yung na-identify namin na ipapadala, charge po yan sa LGU. Okay? So, yan po, this third quarter ng 2026, kasi nag-hinit na nga sila ng participants. Okay? So, for finalization of date. Then, dito naman po sa detection on maternal danger signs and emergency response, ito po ay nasa annual operational plan namin since 2025, andun pa din sa 2026, then andun pa din sa aming supplemental ng AOP 2027. So kasi ito po medyo special case ang magla-lecture sa amin yan, or specialist ang magla-lecture sa amin yan, OB. So, wala pa, tinitingnan pa yung date ng availability ng aming OB. So, meron na siyang amount, nandyan po, 81,400. So, sino po yung beneficiary niyan, ng training na yan? Yung mga midwives po. 72 midwives throughout the province. So, this sa PLGU General Fund dyan. Then, isa pa, doon sa pag-strengthen ng capability building, yung deployment ng health workers sa GIDA and underserved areas. So, isa din po yung sa tinitingnan namin, yung deployment. So, kasi isa sa yung lalong-lalo na doon sa mga GIDA or mga underserved na lalong-lalo na doon sa mga isolated na barangay na tumatawid pa ng river. So, medyo talagang underserved sila pagdating sa service deliveries. Okay? Then, dito na po tayo sa... Then, meron din tayong roll-out training on pregnancy tracking for primary healthcare workers. Although meron na tayong first batch, baka dito yung mga nurse na dito, nakapag-training na. Meron din yan for midwives. So, dyan din po yan sa DOH concern po yan, ang budget niya.
po. Nasa menu of investment po yan na in-offer ng DOH. Then dito po sa training, provisional training updates on maternal safe motherhood program. Ang beneficiary po dyan is the BSW or the program, barangay program coordinator. Kasi kami po sa barangay, meron din po ng naka-assign per BSW per program kung ano yung hawak nila. Yes. So, ang concern namin dyan, so we have 315 barangays. So, almost sa 1,800 base na dyan. But, nag-focus lang po kami sa barangay program coordinator na humawak ng maternal or safe motherhood. So, yan po, 178,750 nasa annual investment plan na yan po. Nasa AOP pa rin po yan sa PLGO General Fund. Okay. So, ino-offer ng magaganap yan dito sa 2027. Okay. Then, dito na po tayo sa supplies. Yung maternal care, lack of maternal care packages, since ang ibang commodities dyan ay devolved na po. Okay? So, once na-devolve yan, so LGU na po yung concern. So, tinitingnan pa din natin yung capacity ng LGUs to procure mga eligible population na for maternal concern. So, although meron silang nabibili, pero yung target population na dapat bigyan, hindi po suffice for the budget na binibigay ng LGU. So, meron pa din ng mga augmentation ang DOH tungkol dito sa mga maternal care package. So, procurement of ferrosulfate, meron po kami naka-allocate dyan na 100,000. Yan po sa MIFP program namin yan. Yung 100,000 na yan. So, throughout the year-round po yan. Yung calcium carbonate po, yung cost based on DPRI po kasi, kaya wala kaming amount na binigayan dyan. DOH po ang fund niyan. Okay? Kaya puro yan, lahat po siya, ay, yung isa dyan, yung tetanus toxoid, is cost based on DPRI. So, DOH yan. Pero pagdating dito sa Hep B and syphilis rapid test, meron na silang binigay na amount. So, under DOH, 85,000. Then, for the deworming tabs, doon po sa in-offer nilang menu of investment, wala po silang linagay. Ganon din, cost based on DPRI din po yan sa DOH. Okay? Although itong deworming tabs ay devolved na rin, pero may augmentation pa din. Okay? Then, dito na po tayo sa limited LGU social workers in handling GBV cases. Yun po yung gaps nila. So, increased number of social workers, cases managers, providing case management services. So, yung strategy nila is strengthen GBV workforce through hiring registered social workers. So, yung kilang TPA dyan is conduct or recruitment or hiring process for additional registered social workers or case managers. So, siyempre yung body dyan is the provincial MPT. Then, PSWD po yan. So, wala po siyang amount, pero usually daw po, klaro po kasi kay Ma'am Sel, kahapon, sino ba yung kulang? Doon po yan sa PLGU. PLGU base yan. Okay. Then, dito naman po sa high GDV incident scope with limited LGU social workers, capacity results in gaps, and timely and quality GDV response. Yun po yung nakita nilang gaps or gap. Then, strengthen, yung outcome is strengthen referral system for gender-based violence.
So yung kanilang strategy is to strengthen capacity for gender-based violence case managers by enhancing workforce competencies. So capability building for gender-based violence providers and stakeholders. Yung po, yung mga body dyan na responsible, the PLGU, LCPC, LCAT, VALSI, MTMDT. So, pero yung may pinaka-lead niyan is the PFWD. So, yan po yung mga coordinating body, yung LCPC, LCAT, VALSI, then the provincial MDT and the MSWPOs. So, parang wala kasi sila binigay na amount yan sa capability building. Baka mamaya meron na yan. Okay? Then, another, for the youth naman sa PYDO, limited number of youth development and population officers across the province. So, talagang limited talaga kasi parang sa province ay bago pa lang na-appoint si Sir Dave as PYDO. So, sufficient number of YDOs and population officers with regular plantilla position. Yun po yung kanyang outcome. Strengthen youth and population development through regularization of LYDOs and POs. Yun po yung kanyang strategy, crafting of model measures and policy, advocacy for the regularization of LYDOs and POs. So, yan po yung FDC, and PYDC, the PYDO, MYDO, yung mga concerned agency dyan. Then, ito po yung coordinating and wala po din po siguro. Kasi kailangan pa nilang mag-ano niya sa HR. Yes, po, irregular. So, oo. Ang concern niya dyan yung sa municipal level. Okay. So, that's all for the province. So, thank you. Maraming salamat po, Ma'am Annie. Okay, so, meron po, ma'am, from our partners, right? Okay na po, our partners from UNFPA, may reaction, recommendation. Sige naman, general comment or question po. Do you conduct parang supplies assessment or monitoring and also LMS, electronic, logistic management, information system, meron po kami. And talagang religiously monthly monitoring. Kaya across, yeah. so parang paano po kayo nakakapag kumbaga parang ano yung side or part na province when it comes to supporting? Do you also support dun sa kasi devolved na, di ba? Yes. So do you also support in harmonized procurement or sila na ba yung Sa part po ng LGU, since involved na po siya, kanya-kanya po LGU, but ang province po ay augmentation lang po. Doon sa 100,000 na allocation fund, that is distributed across municipalities. Yes po. I don't know sa level Tora. Kasi po, dito sa amin po, sa province, tanim po, din sa LGU, tanim po. Is po yan. May flyer po. Kung sino po yung nanalo sa BD. Based po sa kanilang, since
meron kaming quarterly accomplishment report. Doon po kami nag-base sa actual po ng kanilang accomplishment. Ay, hindi po, kulang na kulang. Kaya meron po ang augmentation ang region. And ma'am, when it comes po sa capacity ng workforce, we also have assessment po in a way para makita nyo yung kulang talaga. Meron po kaming inventory of trainings. Across programs po yan. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Good night. Hi, Ma'am Annie. Okay na yung sa health part. Although, curious ako makita later kung yung yung nasa plan ninyo will also reflect sa plano ng municipal level. Diba? Ano natin nakikita yung vertical alignment. Kasi nakita ninyo, I want to see kung sa municipal level, nakita din nila yung gap na yon. And they also plan to go up sa province and region para doon sa intervention na yun. Pero okay po yun. Wala pa yung PSWDO, pero ang comment ko Pwede is... kong masagot yun, ma'am. Okay. So, during our APH, AOP, we started from SIGGAP analysis. So, from that, nakikita namin yung mga sa level ng LGUs. So, from that, kaya nga kami, meron din kaming augmentation na ginagawa kasi sa kanila po na plan, nakita namin doon. Okay. So, I don't know, Miss Cindy, kung may documentation nun, ano na sila nun? Sa needs analysis, check na. Yes. Okay. So, yung next comment, yung comment ko sana is on GDP. However, wala pa tayong representative from PSWDO. Pero, siguro, just to be documented din, isang gap kasi yung kulang ng social workers. And yung intervention ninyo is to increase. Ang tanong ko, does the province or ang province ba may capacity to supplement or to provide augmentation resources para sa hiring? Kasi feeling ko hindi, no? Oo, kasi ang decisions niya nasa munisipyo. So parang baka po i-double check ninyo yon na instead of increase, baka doon po kayo sa pag-lobby or pag-advocate sa mga municipal LGUs to increase, no? Opo, baka po mas appropriate for the province na mag-focus on capacity building. Diba? Yun, yung capacity building for GDP providers, check na check yan. I think usapin ko later ang PSWDO to make it more specific, yung mga regular conferences and FDT coordination meetings, para tuloy-tuloy yung capacity building, baka pwedeng regularly, at least technical sessions or crash courses na hindi masyadong magre-require ng budget if budget is an issue. Diba? Yung mga ganon. So, yun lang po sa part. At based po dun sa previous discussions, parang gusto ko lang po i-check yung coverage for the demand generation side for the workforce. Since parang major concerns natin sa na-discuss before is that the community is not aware or the community is more comfortable at home, things like that leads to maternal mortality. So maybe we could look into how we could capacitate the staff on augmenting social behavior change strategies, whether it could be materials or strategies talaga, para lang ma-revisit. So baka capacity building on that and supplies on maybe community-based dissemination materials, pwede natin po i-incorporate.
yung sa level, meron po kami ng help po sa province. So doon po siya. Gusto ko nga ipasok dyan sa services, yung help promo. Okay. Ako na po last mag-comment. May isa po akong narinig or na-miss out kanina, yung PHWs na iti-train, di ba ma'am? And hindi siya lahat. Tama ba ma'am? Program coordinator lang po na Safe Motherhood Program. O yan po. Lahat ng barangay. Barangay na lang. Sige. May cost-sharing po ba sa munisipyo? Yun ma'am. Yung travel allowance po galing sa LGUs. Okay, maraming salamat po. Actually, ma'am, ang comment po is more on YDO, sa YDO. Kaso lang po si Sir Dave. Kasi ang crucial, medyo ito pinaka-challenging. When you say regularization of LYDO, kasi po sa SK Reform Act, ang nakasaad is you may, hindi shall. Di ba magkaiba kasi siya? Yan po yung issue ever since na-update ang SK Reform Act. So, ang issue niyan is pwedeng designated lang ang LYDO. Hindi kailangan maging regular or plantilla position. Whereas, there are LGUs, sige ma'am. Pero po, may pinalabas ang civil service, yung sa MC12, na dapat may appointed na LYDO. Kaya, kumbaga, di ka makaka-add ni other positions pag di mo na-comply yung mandatory positions na required ng MC12. So, kasali siya, yes po. Yun nga din po yung sinasabi baga po pagdating sa during our SGLG reads and rise sa mga LGU kung saan yun nga po nagkakabanggaan. So, mga circulars. Correct. Yun po talaga yung ever since na parang pinupush actually po siya ni NYC na yung word na yon, isang word lang po na may and kasana shall. Kaya hindi siya ma-push din or hindi siya ma-justify yung position. Kaya, pero po, hopefully, ito po yung gusto sana ng NYC na ma-regularize ang ating LYDO. Kasi dito din po ba sa Catanduanes, ang LYDO ay // Tama po ba? Hindi siya yung talagang LYDO, admin aid siya / tama po ba? Yung iba naman po, nasa MDRMO / yes, di ba? So that's the challenge actually po. Yes po, meron po sa Sarangani, nakapag-appoint sila ng regular talaga na LYDO siya. Oh, very good. So depende po talaga sa budget, tama di ba ma'am? Sa ayan. Okay. So, ipupush lang talaga, depende lang po talaga kung gaano natin i-push ang posisyon ng LYDO. Kasi, ang crucial is hindi nila, syempre, they have different hats. Hindi nila ma-focus yung youth participation or yung kanilang focus as the youth officers of the LGUs. So, ito lang po sana yung and hopefully sa Catanduanes, madagdagan si Sir as regular, madagdagan sa Vera, and hopefully all municipalities here in Catanduanes. Working talaga siya. Working, ma'am. Okay, tama. Actually po, we are very, very happy po kami sa ZFF at sa UNFPA kasi po nakakausap namin ang inyong regional coordinators NYC. Kasi po sa Region 8 and 7, hindi talaga namin makontak. Never namin na-contact yung NYC. So, ibig sabihin, active po yung dito ninyo. Actually, pupunta sana siya. Pupunta kasi siya po sa Kamsur. Pero nagpadala lang siya ng pre-recorded video message. And very lucky po kayo na talagang very supportive siya pagdating po sa youth initiatives here in the region. Okay, so next po is from Municipality of Veracruz. Sino po ang mag-represent? Okay.
morning po, everyone. So this will be the output of LGU Villa with regards to class survey, workforce and supply. So ang napili namin is, nag-up is changes in volunteer workforce inventory current, PSW, PNS, BAUDES officers, BERTs, peer educators, population volunteers, and barangay service point officers were applicable. So yun po ang gap na nakuha namin kasi every time na ang usual na nagiging situation, every time na nagbabago ng administration ng barangays, so affected ang workforce. Hindi lang sa PSW, almost lahat. Ito, last 2023, may nilabas ng retention, may GMC na kasi doon na lumabas, pero still, practice pa rin ito sa barangays. So itong naisip namin na unang gap, and dito, human resource will develop, maybe siguro sa LGU kasi ito LGU, shall develop programs to establish a workforce stability, and then to establish policies in the retention of volunteers following the directive of, so ang basis namin dito yung GMC ng DILWH na 2023, that's Series 1, Detention and Community Service of Health Workers. So although naka-focus siya sa health workers, so maybe the SB can create a resolution or ordinance that will be basis for, that will cover all volunteers. Na in case there are times na pwedeng may balikan, may criteria din on how, kung paano siya, or anong magiging basis para pwedeng matanggal ang isang volunteer. So maybe pag may ginawang again o mali sa